Hello everyone. Hello everyone. Ayan guys, for today's video, samahan nyo ko mamalingki kung saan ako usually namamalingki araw-araw. Dahil nga wala akong oras mag-record ng video katulad ng mga ginagawa kong content before, kaya ito na lang muna, at least mag voice over lang tapos mag video sa paligid. Kasi yung dati kong ginagawa need ng mahabang oras kasi magre-record pa tapos mag-edit. Wala akong time pa, kaya next time na lang. Kaya for this week content or video, ito na lang muna. Samahan nyo ko mamalingki kung ano kadalasang binibili ko. So dito ako naglalakad everyday, halos everyday talaga ako namamalingki kasi gusto ng amo ko yung fresh na karne, o kaya kasi gusto ko din fresh na mga gulay para masarap kahit papano. Kaya araw-araw ako na mamalingki, araw-araw ako naglalakad dito. Naglalakad lang ako para exercise na rin at save sa pamasahe. Pero actually wala naman kasi binibigay din yung amo ko ng pamasahe, kaya lakad-lakad lang. Di ko din alam kung anong bus yung sakyan papunta doon. Sabi nila meron daw bus, kaya lang ayaw ko na lang din. At least dito pag maglalakad ka, exercise na rin. Mga 10 to 15 minutes lang naman na paglalakad to. Mabagal lang talaga tong video ko. Diba, di ko na alam kung ano sasabihin ko. Hindi ko ma-fast forward kasi may nahabol din akong minutes, kaya bahala na kayo. Sa bagay, wala pa naman ako maraming viewers. Pero sipag lang sa pag-upload, malay natin, diba, may patutunguhan to. Sipag-sipag lang. Wala namang imposible, diba, kung ano pinagsasabi ko dito. Sa bagay, wala naman akong viewers, wala namang nakikinig. For memories na lang din to. Pero yung mga ibang video ko, napansin ko at least nakakatulong naman ako sa ibang kagaya ko na domestic helper dito sa Singapore, o kaya yung mga yung mga interesado mag-work dito. May mga nag-comment naman, nagtanong, kaya thankful din ako na nakakatulong ako sa kanila, tapos sinasagot ko yung mga comments nila, ganon. Thank you. At meron din kahit papanong nanood pa isa-isa. Diba, malapit na to sa parang skywalk siya kung sa Pilipinas. Di ko alam ano tawag dito. Yun. Tahimik na muna. Di ko alam ano sasabihin ko eh. Ano ba? Bahala na nga kayo. Hindi naman kayo nakikinig. Pagdating na lang puro ako wala kasi akong chismis. Yung chismis ko today bago ako namalingki, nako, yung tubol. Na mga Bisaya lang nakakaintindi sa tubol. Wag ko na ngayang ikwento yun, diba, para na akong kung ano na pinagsasabi ko talaga. Bala na, wala namang nakikinig, diba? Kung meron mang nanonood, hindi naman nata pinapakinggan yung boses ko. Diba, kung ano na, iwan ko ba? Pero ewan. Malapit na tayo sa mall. Dito yung
Actually, meron sa mall. Ito 5 minutes walk lang pag hanggang mall. Meron din sa mall, sa basement nila, meron din grocery store. Kaya lang, hindi ako fan doon. Parang ayoko doon masyado bumibili kasi namamahalan ako. Walang mga promo, mga ganon. Yung may promo minsan, kaya doon ako bumibili. Pero, ang usually talaga na binibilhan ko is, makikita nyo mamaya kung saan talaga. Yan, nasa MRT na ako, 'di ba? Ang lapit lang din sa MRT to. Yung mga taga Singapore, alam nila to kung nasan to. Pero nakikita naman sa video. Yun, nasa MRT, tapos mall na. Ito yung araw-araw na dinadaan ko. Pero pag wala pag nandito yung lola, yung ama, hindi ako yung namamalingki. Siya yung namamalingki kasi siya din nagde-decide kung ano yung ipaluto at kakainin nila. Kaya siya na lang din namamalingki. Nung bago lang ako, sinasama ako sunod-sunod sa likod niya kasi tinuturuan o kaya tumutulong din ako sa pagbubuhat. Pero nung tumagal, hindi na, parang siguro pampatagal ako, kaya ewan, di ko alam, bigla na lang isang araw ayaw na akong isama. Maganda din yun kasi para din akong sunod-sunod lang din naman nagsasalita kasi hindi marunong mag-English yung lola dito, hindi din ako marunong mag-Chinese. So anong pag-uusapan namin, minsan magsa-sign language lang, sign kamay, sign sa ganun. Pero walang boses-boses kasi press kami hindi nakaintindi. Tapos hindi talaga din ako pala salita, lalo pag sa amo, nahihiya kasi ako. Ganon. Kaya pero mas gusto ko na nandito siya para hindi ako magkalabas-labas. Din para safe kasi alam mo pag nandito, huy, bakit napunta na ako dito, 'di ba? Ang dapat i-share ko is kung anong gagawin ko sa pamamalik na kay ama na ako napunta. Pero yun nga, mas bet ko na nandito siya para hindi ako makalabas-labas, makasave. Kasi pag lumalabas ako, Diyos ko, naubos. Minsan kasi natitempa ko bumibili ng mga ice cream, ganun. Siyempre, pag ganun na pagkain, sariling gastos ko yun. Kaya, mas gusto kong nandito siya para hindi ako matitempo bumibili ng mga pagkain pag ako namamalingki. 'Di ba, para save na din. Ayan, malapit na tayo. Kasi nakalabas na tayo sa mall. Ayan, meron din dito yung wet market kung saan doon ako bumibili ng mga gulay kasi mas mura. Pero doon talaga yung tinuro din ng lola nung bago ako. Kung yung itong mga pinupuntahan ko, ito lang din yung mga tinuturo ng lola kasi mahilig siya sa mura. Yun, mas gusto nila yung mura yung bibilhin. Kaya ginagaya ko lang din, natatakot ako bumibili ng mahal, baka ako'y mapapagalitan. Tapos hindi naman ako masarap magluto. Joke. Kung ano lang din tinuturo, yun lang din niluluto ko, 'di ba? Hindi nag-iisip ng mga idea. Pero sabi ng amo ko kasi, magtanong daw ako dapat ng kung bet niya ba, kung manonood ako sa YouTube, dapat itanong daw muna sa kanya kung magustuhan niya. Dito ako bumibili ng mga gulay diyan. Yan. Wag na i-zoom. Yan, dyan ako bumibili ng mga gulay, mas mura kaysa sa supermarket. Pero minsan, kinukumpare ko, meron ding mas mura sa supermarket kaysa sa wet market. Kaya kung saan yung mas mura, doon ako bumibili. Diba? Kasi at least affordable, ganon. Basta, kasi yun yung mga napapansin ko, kung ano yung mura, yun yung binibili ng lola. Kaya gano'n lang din ginagawa ko, yung parang, syempre, ngayon, pag wala yung lola, dalawa lang kami lagi kumakain sa bahay. So, kung dalawa lang, syempre, dapat, diba, hindi lalagpas sa grabing malaking,
malaking gastos. Kaya iniisip ko din na baka sabihin ng amo ko, bakit mahal, hindi din masyado kumakain yung bata. Kaya minsan ako lang din ako lang, nangihinayang ako, kaya ako lang din nag-uubos ng pagkain. So ito yun, dito ako lagi, 24 hours open. Tapos kasi pansin ko mas mura din dito. 'Di ba may trolleys diyan. Alam nyo ba dito may pinapasukan niya ng piso or $1 bago mo makuha yan, or 5 cents, depende, ay 50 cents, mga ganun. Tapos makukuha mo naman ulit yung pera pagka ibalik mo, pagka ibalik mo din yung card. Yung nga siguro sinadya nila yan para ibalik mo talaga yung card. Tapos alam nyo ba, nung bago lang ako dito, napagalitan ako isang beses kasi kuha lang ako ng card. Ayun, sa staff pala yun ng supermarket. Kasi diba sa Pilipinas, kumukuha kasi ako kung saan, tapos wala namang nagagalit. Kaya akala ko ganun. Iba pala dito, kaya simula nun, doon ako kumukuha ng mga basket kung saan nakalagay yung mga basket. Pero yun nga, ito. Pero dito, yung binibili ko lang lagi is, yan, gatas. Allergy si madam sa mataas yung sugar, kaya yan, no sugar lagi. Yan, mga gatas, ice cream, isda, manok. Uy, ang hirap pala mag-video, tapos dampot ganun, may dala akong trolley, kaya ngayon, videohan ko muna. Tapos, tsaka na ako dadampot mamaya. Hindi ko na isama yun sa video. Ganito pala, no? Kaya kadalasan ng mga vlogger, meron silang assistant pala. Sa bagay, wala pa naman tayong wala pa naman tayong kita nito. Wala pa tayong assistant. Naman to, vlog for memories, mga ganon. Kung swertein, kung makasahod, thank you. Ba't ba? Nagmamadali na ako kasi patapos na tong video na to Tapos dito, 'di ba sa Pilipinas, ang daming yung mga bigas doon umabot ng 50 kilograms. Dito hanggang 10 kilograms lang, 'di ba? Ang galing. Kung ano na sinasabi ko dito, may self-checkout. Para sa Pilipinas, wala to, yung self-checkout. Mas maganda ba yung self-checkout? Yung self-checkout nga lagi kong ginagamit kasi parang hindi kailangan wala na.